Umpisa na kami sa Bible study. At ang unang teksto namin, Isaiah 55, verses 8 and 9. Ang unang babasa ay si Casey. Ito si Casey, 13 years old. Pero masigasig ng mag-aral ng Biblia. Basahin mo, Casey. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Wow, pinapaliwanag niya dito kay Sina. Napakataas talaga ang kaisipan ng Panginoon, ano? At ang kanyang mga kaisipan tungkol sa atin, napakabuti, ano? Hindi natin kayang isipin, hindi natin kayang abutin. So, ikaw mo lang dyan, anak, yung kailangan niya. Mag-CR ko siya. Ay, sige, sama mo lang. So, tulad kaya sir ng ano ang ibig ipahiwatig ng ating Panginoon dito? Nya tatikait ng asawa na pe. So, kung titignan natin ang mga tekstong ito, nagpapakilala dito ang Panginoon sa kanyang mga nilikha na may mga nilikha kasi na kung minsan ay pinipilit nilang abutin ang kaisipan ng Panginoon. Pinipilit nilang baguhin kung minsan ang panukala ng Panginoon para sa atin. Para sa atin. So, sabi niya, mas mataas ang kanyang kaisipan na hindi natin malalaman. No? Ngunit, ang panukala sa atin ng ating Panginoon ay sinabi niya na pinakamabuti talaga yung kanyang plano para sa atin ayon sa Jeremias 29 verse 11. Ang Jeremias Casey doon lang sa sige. Susunod na lang sa Isaiah, malapit na diyan. Yan. Isaiah, Jeremias ang susunod diyan. 29 verse 11. Ayan. Nakita mo na? Sige, basahin mo nga. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Wow, ano? Jeremias 29:11. Ang ganda pala ng pag-iisip ng Panginoon sa atin, ano? Napakaganda. Amok dagiti panpanunot kada kayo. Panpanunot iday ti kapya. Na? Gusto niya mabuti para sa atin eh. Ayaw niya yung masama para sa atin. Oo. Kaya, Jeremias 29:11. 29. Kaya pag may nangyari na sa atin na hindi maganda, kasalanan na niya. Doon sa unang teksto na binasa natin, nga pag-iisip yung kanyang pag-iisip. Na ano, yung parang pag-question din ni Job sa kanya noon. Nung nangyari sa kanya yung nangyari sa kanyang masama. Kini-question niya na ang Panginoon. Pero sa Jeremias 29:11, malinaw na ang gusto ng Panginoon sa atin, yung kabubuti natin. Tama. Minsan may mga pangyayari na hindi natin maunawaan. Kung minsan parang masakit kasi, no, na parang sinundot tayo ng masakit na panundot dahil sa pangyayari, ano? Halimbawa, hindi natin nakuha yung ating gusto o kaya nawalan tayo ng yung mahalaga sa atin ng mga bagay.
O kaya naligaw tayo minsan, kung minsan nagtatanong tayo, bakit kaya nawala sa akin ito? May kwento sa akin nung isang pastor, sir, hindi ko nababanggitin. Kilalang kilala mo ito. Sabi niya, kahit siya din kilalang kilala niya. Nung nagtapos daw siya ng high school, Roma chapter 8, verse 28. Tingnan natin yung sabi ni Pablo. Nakita mo doon? At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya at sa kanila na may mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Okay, 29. 29. Sapagkat ang mga nakilala na niya na ang una pa ay itinalaga na naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak upang siya ay maging panganay sa Mga marami nakatuko mo dyan, anak. magkakapatid. Oh. And then 30. 30. Oo. At yaon Ay, mga ito kagay manak ni. itinalaga niya sa Kanyang naman. Tinawag niya at ang mga tinawag niya ay itinuturing niyang ganap at mga itinuturing na ganap ay niluluhatiin din naman niya. Yeah. Nalalaman natin, amo tayo adagiti so amin na banbanag ag titimpuyog da nga garamid, amay pa iti pangimbagan dagiti agaya iti Dios dagiti naayaban kasi iti panggap na. Kaya may mga pangyayari sa buhay natin na kung minsan hindi natin maunawaan habang nangyayari, kung minsan masakit, kung minsan nakakaya, kung minsan nakakainis, kung minsan nakakatakot. Pero yung pala, ay mga bagay pala agtitimpuyog da amin nga agaramid ama ipaay iti pagimbagan dagiti agaya iti Dios dagiti naayaban kasi iti panggip na dati na gamit on. So, ang ganda nga ano? Ang ganda yung Talit tiket ni Abu Yus di eh. what's that? Talit. 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 Huwag mo maawalan kahit di natin maintindihan kung anong nangyari. Bakit nangyari sa atin yung isang bagay na yun o isang pangyayaring yun. At hindi mo kayang isipin kung bakit, huwag mo nang pilitin kasi your thoughts are, my thoughts are not your thoughts. Tama. Yung kaisipan ko, hindi yung kaisipan. My ways are not your ways. Sabi niya. Tapos, itong sa Romans 8:28. Sabi niya dito, isipin mo na lang na lahat ng nangyayari, mag-ano yan na ikabubuti mo. Tama. So, mag-trust ka lang. Trust ka lang. Kaya sabi din ni Pablo, katulad ng sinulat niya yan sa chapter 11 verse 33 ng Roma. May sinalita siya dyan na tungkol sa ating Panginoon. Yan. Oo, nagunoy gan dagiti kinabaknang isirip ken iti met panakaammo ti Dios. Nya kedin asaan na panaka tukod dagiti pakinakem na. Ket saan a panakasukimat dagiti kadayawan na. Aha, ano? Sa Tagalog nga din, paano sa Tagalog? 33 no? 11. O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masisasayat ang kanyang mga daan. Oo, ang ganda, no? Kahit pilitin man na alamin, hindi natin matatalastas ang kanyang kaisipan. Ito ang sinubok ni Solomon eh. Sinubok niya. Nag-give up si Solomon eh. Ecclesiastes 8:17. Tingnan natin yung sinalita dyan ni Solomon. Namasdan ko nga ang lahat ng gawa ng Diyos na hindi matalastas ng tao. Ang gawa na ginagawa
sa ilalim ng araw sapagkat sikaping mainam man ng tao na hanapin ay hindi rin masusumpungan. Oo, bukod dito, bagaman isipin ng pantas na maalaman, hindi rin niya masusumpungan. Ayan, hindi rin niya masusumpungan. Sa Ilocano nga, Nathan? Idin kinitak amin aramid iti Diyos. Adi matuntunan ti tao ti aramid. Manaramid iti babae iti langit. Agsipot tano kasano iti kaado iti panag ti tao nga agsukimat. No pay kasta iso dinanto masarakan. Binuuray pay no ti may sa kasirip a tao. Tao agpanunot ang mga mo iti dagijay kaskas di nga iso dinanto kabailam asarakit. Oh, kaya no? So, kahit si Solomon, give up sa dyan. Oray pa iti masiri ba tao? Pagpanunot ang mga muti dyan, kaskas diyan din nanto. Pinakasiribal nga tao nung diwa. Ngayon nga ginawa ng Panginoon. Oo, sinubok din niyang alamin. Kaya sabi niya, wag na, mag-trust ka na lang. Tama. Kalat-kalatan, huwag mo nang alamin anak, parang yung sabi ng Panginoon. Hindi mo kaya yung utak ko, yung iyong kaisipan ko, hindi mo kaya. Ang kailangan ng Diyos sa atin is yung mag-trust. Mag-trust Oo. lang. Magtiwala. Ang tiwala. Tama. Magtiwala. Yun ang kailangan. Pagtitiwala lang. Kasi kung kailangan nating malaman lahat, wala nang faith eh. Ang faith kasi yung hindi wala mo pa nakikita eh. Hindi mo pa alam. Oh, sabi. Mura yun. Ay, gusto sa atin yung faith. Gusto niya sa atin. Kaya ganun na lang na limitado lang yung pag-iisip na binigay niya sa atin. Kasi hindi mo na siya ama pag ganun. Hindi na natin siya ama. Oo. Hindi siya ama. So, ganda, no? Kumbaga yung ating kaluman ay pang-anak lang talaga. Kasi mga anak tayo ng Diyos. Oo, hindi lang yun. Hindi lang yun. Ama siya, Diyos pa. Diyos. pa. Oo. Ano mo yan? Diyos. Hindi natin siya pwedeng Mandala lang siya, nilalang naman na tayo ay tayo. nilikha lang niya. Ginawa tayo niya. Oo. Pero ang kagandahan doon kasi, alam natin na kung ano man yung nangyayari lahat-lahat, eh kabubuti natin. Eh, kabubuti talaga. Ikabubuti ng mga anak niya na nagtatras sa kanya. Trust. Oo, tama. No, maminsan to pa nga, di ba, dati anak tayo na stan. No, ibagam tayo sa kabanag. Papayta mo di na kaya. Kanada di kung ano maminsan ka gala. Di ba, agdamag tayo no maminsan. No, dati tayo pa no kang ano, madi mo nga, makaji ko na di naganda mo, madi na explain no maminsan eh. Ka ajay dati tayo no kag-rebelde ka, no trust ka kanya na. Di pag siya atam. Yun na lang. Oo. Asay ko pala ni Nathan, tama yun, ang ganda nun eh. Imagine mo yun, kung ikaw nga magulang, alam mo, yung kasabihan na, anak, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Makinig ka lang sa akin, kabubuti mo to. Eh, paano lang yung Diyos na nasa langit, Ama nating nasa langit, paano lang kaya? Lalo na. Diba? Okay. Ganda nitong unang bahagi ng ating lesson.